Good morning and welcome back dito po sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan po natin ang tungkol sa header and footer ng Microsoft Excel. But before that, I would like to say thank you sa lahat po ng nag-subscribe sa atin and yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po subscribe na po kayo. Nakakatulong po ito sa paglaki po ng channel natin. And nang sa ganun din po ay maging updated po kayo sa lahat po ng mga i-upload natin. Now, without further ado, pag-uusapan na po natin yung header and footer ng Microsoft Excel. Now, yung header po at footer ng Microsoft Excel ay ginagamit po natin upang ilabas o ipakita yung mga necessary information upang malaman ng mga gagamit po ng reports natin. Ang kagandahan po ng header tsaka ng footer sa Microsoft Excel ay hindi po ito nakakaapekto at hindi po ito nakikita kapag gumagawa tayo ng reports. Lumalabas lamang po ito kapag nagpiprint na po tayo o nasa final reports na po tayo. Ibig sabihin, hindi ito nakaka-distract sa ginagawa nating daily reports. Bagkus, lumalabas lamang ito kapag nagpiprint na po tayo ng report. Now, paano nga ba i-access yung header tsaka footer natin? Una, punta ka dito sa Insert tab and hanapin mo yung header and footer. Now, minsan, hindi mo nakikita yung header and footer dito. Pwede kang dumiretso dito sa baba and pumunta ka ng page layout. Lalabas agad yung header tsaka footer ng Microsoft Excel. Ngayon naman ay subukan nating maglagay ng common codes sa loob ng ating header tsaka footer. Ano nga ba yung mga common codes? Yung mga codes na to ay naka-built-in na sa Microsoft Excel and pwede natin gamitin anytime. For example, punta tayo dito sa footer natin and sa taas, lalabas yung tab ng header and footer. Once i-click natin to, ito na yung mga codes or elements na available for our footer. Page number, number of pages, current date, current time, file path, file name, sheet name, picture. Now, before natin pag-uusapan yung mga elements, tignan muna natin yung bahagi ng header tsaka footer natin. Bawat header tsaka footer ay may tatlong bahagi. Ito ay nasa left side, center, at yung nasa right side. Minsan, gusto nating ilagay yung page number dito sa gitna. So, ilagay mo lang yung cursor mo dito, click mo lang, tapos gamitin mo yung elements na available na sa atin. Now, lalabas na yung code for that element. Ayan. May page number 1 na tayo dito. And may second page tayo dito. Now, minsan, gusto nating malaman kung ilang pages nga ba lahat yung report natin. So, instead na nakalagay yung page, delete natin to, and ang ilagay natin is yung number of pages. Now, once yan po yung ilalagay natin, yan, ibig sabihin, may dalawang pages yung report natin. However, hindi masyadong informative yung ating footer. So, subukan natin gawin. Ilagay natin dito sa right side yung page number. Tapos, lagyan natin ng word na of, space. Tapos, ilagay natin yung number of pages. Yan. So, kung makikita natin yung footer natin, nandito na yung page of number of pages. So, once i-click natin yan, lalabas na yung 1 of 2. At dito naman, 2 of 2. Ibig sabihin, ito yung second page sa ating 2 pages na report. So, dito naman yung first page sa ating 2 pages na report. Ngayon ay mas maganda na at mas informative na yung ating report. Nasubukan naman natin maglagay ng date stamp. So, for example, ilagay natin ngayon yung current date dito sa left side. Once i-print natin to, lalabas na yung date today. Ibig sabihin, yung report na ito ay ipiprint natin on July 14, 2025. Now, if gusto naman natin lagyan ng time, ayan, may date na, lagyan natin ng space, punta tayo sa header and footer na tab, and ilagay natin yung current time. Ngayon ay makikita na natin yung date, yung time,
pang ilang page, at kung ilang pages yung report natin. Now, mas informative na ngayon yung gagawin natin report. Ngayon naman ay subukan natin i-customize yung ating header. Minsan, gusto natin ilagay sa header yung pangalan ng ating company and yung logo ng ating company. So, for this example, ilalagay natin dito yung pangalan ng ating company. Pwede natin isulat, Professor Excel. Dito naman sa kabila, sa right side, gusto natin ilagay ang logo ng ating company. Now, since yung logo ng ating company ay nakasave na as a picture, so pwede tayong pumunta sa header and footer, tapos piliin natin yung picture. Yan. Hanapin natin ngayon yung logo natin. Once i-insert natin yan, ayan, lumabas na yung logo natin na sobrang laki and yung pangalan ng company natin. However, I think mas maganda na paliitin natin yung logo natin. So, punta tayo dito ulit. Punta ka ng tab and format picture. Ngayon, sa format picture ay lalabas yung tatlong tab. Size, picture, saka yung alt text. Dito sa size, pwede nating baguhin yung laki ng picture natin. For example, I think mas maganda na instead na 4 inches, gawin nating 0.5 inches yung laki ng picture natin. Now, once baguhin natin yung height, take note na mababago din yung width. Ibig sabihin, kapag lumiit yung height, liliit din yung width. However, kailangan mong i-make sure na naka-check yung lock aspect ratio. Ibig sabihin, kapag binago natin yung percentage ng ating height, ay sasabay na magbabago yung percentage ng ating width. So, once i-okay natin yan, ayan, lumabas na yung logo ng ating company. Balik tayo dito sa ating company name. I think medyo simple lang yung pagkakalagay ng ating company name. Mas maganda kapag i-edit natin to at pagandahin natin. So, for this example, I think gusto kong palakihin ng kaunti yung ating name, tapos i-bold natin. So, ayan. May pangalan na tayo dito and may company name na tayo dito. But, I guess mas maganda na yung logo natin ay katabi ng company name natin. So, subukan natin i-delete to and ilagay natin dito. Balik tayo ulit sa header and footer. Picture. Hanapin natin ulit yung picture natin. And i-edit natin ulit. So, instead na 4, gawin natin 0.5 inches. And, okay. So, ayan. Medyo gusto ko na ihiwalay kaunti. And instead na 0.5, gawin natin nasa 8%. Ayan, 0.31. So, ayan. Mas maganda tingnan yung logo natin sa taas. So, once i-print natin to, ayan, lalabas na yung header na nilagay natin and yung footer kung kailan natin na i-print. Nang minsan naman ay gusto natin na hindi lumabas yung ganitong mga header tsaka footer sa first page ng report natin. So, pwede mong gawin. Punta ka ulit sa header and footer and pindutin mo yung different first page. Once naka-click yan or naka-check yan, mawawala lahat ng inedit mo sa first page mo. Yan. While dito sa second page and sa mga subsequent pages, lalabas pa din yung ginawa mong header tsaka footer. Now, ngayon, dito sa first page, I think gusto ko na sa baba, instead na time yung lalabas, ang lalabas is yung report name. So, ibig sabihin, gusto ko na sa first page, ang lalabas is kung ano yung piniprint natin na report. So, ang ilalagay natin is yung file name.
So ayan, lumabas na loan amortization dahil yung report natin ay nakapangalan loan amortization. However, sa second page, ang lalabas is yung page number at saka yung kailan natin ginawa yung report. So ibig sabihin, yung first page ay may ibang header at saka footer kaysa sa mga subsequent pages. Now, to delete your header or footer, punta ka lang dito sa tab ng header at footer, tapos i-click mo lang yung header and piliin mo yung none. Now, kung gusto mo naman na i-delete yung footer, same, punta ka sa footer, tapos piliin mo yung none. Mawawala na lahat ng header at footer na ginawa mo. So, yan muna yung lesson natin for today. I hope may natutunan tayong bago. Again, my name is Professor Excel. Until next time, good morning.